Okay guys, we're back. Episode 5 of AGCC Podcast. Pakilala muna tayo. Yo, Jaynard ulit, nagbabalik. Rapper. Ross, Mr. Cheesy Spicy Noodles, and of course, our guest, Mr. Chichester, the one and only. Salamat po. Yo, welcome sir, welcome. Yo, welcome. Salamat. Na-appreciate ko. Salamat po sa pag-invite sa akin dito. Yan, so sir, sige simula tayo ng kamustahan muna tayo since dati nagkasama na kasi tayo sa isang coffee Oo. shop. Di ba? Nagkaroon ng tayong kwentuhan, bonding. So ngayon, kamusta ka sir? Ayun, na-disgrasya ako. Hindi, nagmumotor kasi ako. Syempre, katangkaan ko di ba? Merong discoloration sa kalsada. Gabi na kasi ito, hindi ko napansin. Tapos dumulas ako, tapos nakabangga pa ako ng sasakyan. Pero bumper sa likod. Syempre, I have to own up to my mistake. Kasalanan ko di ba? Okay. Although sabihin na nating aksidente, pero still, ako pa rin yung bumangga sa kanya. So, okay na, nakapag-usap kami. Maayos naman yung kwentuhan, maayos din naman yung usapan. Wala namang samaan ng loob. Nakapagkwentuhan pa kayo? Napagkwentuhan kami sa kalsada. Usap namin yung mga traffic enforcer. Tapos kilala ako ng mga traffic enforcer. Nakatalo yung buhok mo nun, no? Hindi. Nakatali yung buko. Medyo plakda na kapiraso kasi naka-helmet ako eh. Kaya pala. Pero okay naman, ayos naman. Nakapagkwentuhan kami na maayos. Alam mo, isa sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, when you make a mistake, you have to own up to your mistake. And you have to make amendments. Para hindi lumala yung problema. Kasi minsan may mga tao hit and run eh. Dahil nakamotor sila, nakabangga, tatakbuhan na lang. Pero hindi, you have to own up to your mistake. Na-damage ko, kasalanan ko, bayad ako. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pag hindi mo kayang bayaran, di pakiusapan mo. Pero huwag mong tatakbuhan. Yeah, problem solved eh. Ganun Exactly. Na Ganun lang kasimple rumisolba ng problema. Pag may problema, resolbahin mo na kagad. Hindi na tatakbuhan mo pa, papaikot-ikot ka pa, papahabol ka pa. Hindi. Pagka nagkamali ka, tapusin mo na kagad. You have to make amendments as soon as possible para wala ka na kagad problema moving forward. Ganun kasimple buhay. Own up to your mistake. Maging lalaki ka kahit nagkamali ka. Yeah, I'm glad nakapunta pa rin si Brother Chichester dito kahit na-aksidente siya, di ba? So sa mga riders na nanonood dyan, ingat kayo lagi Tapos like what he said, pag nakabangga kayo, di ba? Own up to it. Responsibility, di ba? Huwag yung takbuhan. Totoo. Hindi ko maintindihan ba't tumatakbo pa sila eh. Hindi, syempre minsan. Siyempre, alam mo, marami ng reasons yun. Responsibilidad. May mga tao kasi takot sa responsibilidad. Yun, takot. Takot sa responsibilidad. Takot. Pero alam mo, responsibilidad, isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay tungkol sa responsibilidad. Yung responsibilidad na nagbibigay ng meaning sa buhay mo. Damn, oo nga. Wala kang ganun. Kung wala ka responsibilidad, anong kwenta mo? Ano pakinabang mo kung wala ka responsibilidad? Diba? Yes, yeah. So, lately lang kasi nakita ko kaya ako nagka-interest rin talaga na makasama ka sa personal, makakwentuhan ka is because nakita ko gaano kalaki yung improvement, gaano ka nag-boom sa social media from the first time na nakita kita 5 months ago, 6 months ago nung first content mo sa TikTok. Talagang nagulat ako lately lang na dati kasi pag nakakita ko ng video mo, 90%, 95% bash lang yun eh. Puro sa bash. comments, di ba? Lately, chinek ko, 95% agree na sa sinasabi niya. So, naging mas interested ako. Bakit? Ano yung ginawa niya? Ano yung nangyari? So, pwede mo ba kami kwentuhan, brother, kung kailan nag-switch yung sides ng mga tao? Kailan kanila naintindihan? Ano ginawa mo? Ano sinabi mo? Mag-shades muna ako kasi mas Ayun. Di naman yan dahil ginagaya si Andrew Tate. I am who I am. Pero naka-shades ka dahil masakit sa mata yung ilaw. Yes. Normal yun eh. Tungkol dun sa tanong na kung paano nag-switch yung sides ng mga tao. Alam mo, people will test you every now and then. They're looking for proof of concept. Meron kang konsepto sa isip mo and you just have to stick to it. At the same time, you have to make sense. Okay. Yung mga tao sa umpisa susubukin ka talaga niyan eh, 'di ba? Sa umpisa, ku-questioning ka niyan. Yung iba nga lalabanan ka pa ng debate eh, 'di ba? Pero you just have to stick to your truth. Kung ano yung totoo para sa iyo, panindigan mo. Ngayon kung nakita mong merong mas totoo pa kaysa doon sa sinasabi mo, then you have to switch sides. Pero sa akin naman, I stick to the tried and true things. Stick ka lang doon sa mga bagay na talagang kaya mong panindigan habang buhay. Okay. 'Di ba? Ganun kasimple ang buhay. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung switch na yon. Pero napansin ko sa mga tao, ang mga tao in general, ibabash ka niyan pagka palagay nila may diferensya, pagka may problema.
Pagka Konting pakiramdam nila, tama sila, mali ka. Hmm. Until such time na you make sense enough para for them to change their minds. Okay, gets. So, nabanggit mo nga, Andrew Tate. Actually, yan yung mga kino-comment sa'yo. Madalas, Andrew Tate. Hindi, ang actually, Pinas. hindi nga Andrew Tate eh. Andrew Tite. Yun yung mga kino-comment Andrew sa'yo, Tae. diba? So, ako rin na-curious ako nung napapanood kita dati. Sabi ko, nagko-comment sila Andrew Tate. Medyo may kapareho sila na sinasabi. May kapareho sila na style. May cigar, may shades. Yeah. Di ba? Yung tikas, magsalita. So, para sa'yo, totoo bang nakikinig ka kay Andrew Tate or ginagaya mo si Andrew Tate? Ngayon, oo, nakikinig na ako sa kanya regular. Okay. Kasi, nung mga panahon nagsisimula kami, totoo ang simula nito, trip-trip lang naman ito eh. Hindi naman ito parang papasikat sa social media. Hindi naman ganun eh. Trip-trip lang to. Merong isang grupo ng mga kabataan na dati pa kasi ako nagbablog. Kumbaga, hindi naman ito pinagkakakitaan eh. Wala akong kinikita rito, tol. Okay. As in, ni piso, wala pa ako kinikita rito kahit kailan. Okay. Monetize yung page, pero napupunta yun doon sa isang grupo ng mga kabataan na may pangarap. Ngayon, as much as possible, I stick to my truth na as much as possible ayokong pagkakitaan yung social media ko. Okay. Ang dahilan kasi, ano na lang to eh, kumbaga tulong ko na lang sa mundo ito eh. Na, sige, sobrang daming nasa social media na nandyan sa social media para kumita ng pera. At totoong may pera sa social media. Diba? Hindi mo kayo magsisipag-podcast kung wala. May pera talaga sa social media. Ngayon, tungkol dun sa tanong, tungkol dun sa Andrew Tate, ang kwento kasi niyan, trip-trip lang namin ito eh. Okay. Diba? So sabi nung isa dun sa mga nag-edit sa akin, sila yung mga tumulong sa akin. Diba? Sabi, sir, ganito na lang, labas mo na lang yung totoong ikaw. Ito talaga yung totoong ako eh. Yung kupal na si Raulo na may sense. Oo. Ako yun eh. Yun yung ako. Na matagal naman ako nagtutuba ako eh. Pero yung Andrew Tate, ang alam ko tungkol kay Andrew Tate, ang alam ko nga sa kanya, MMA fighter siya eh. Mali pa nga eh. Kickboxer pala eh. Pero hindi ko alam na nagsasalita siya sa social media na talagang putok na putok at alam mo yun, galit na galit. Wala akong malay doon. Basta ang alam ko lang, nagsasalita siya every now and then dumadala sa newsfeed ko. Pero hindi ko pinapansin kasi busy nga ako sa hanap buhay eh. Okay. Ngayon, ang nangyari, sabi, sir, ganito, tutukan kita. Tapos testing natin, edit namin. Sabi ko, sige ako. Tapos, yung normal lang na kwentuhan namin, parang ganito lang. So, may magtatanong sa akin, ako rin naman, magtatanong din naman ako pabalik, diba? Gusto ko rin makaalam ng information, tapos gusto rin lang makaalam ng mga bagay na tungkol sa akin. Tanongan kami, ganun. Tapos, tinutukan ako ng camera sa isang gilid, iPhone pa ang gamit nun. Sige, sir, game. Tapos, sabi naman ng isa, sir, blah, blah, etc. Mahirap bang kumita ng pera? Siyempre ako, being myself, diba? Hindi naman parang yayabang-yabang. Ano, putang naman mahirap kumita ng pera. Hindi kasi komportable na kami sa isa't isa. Ganun na kami magkwentuhan talaga. Sige. So, di komportable kami sa isa't isa. Tapos, ano yung mahirap kumita ng pera? Mag-barker ka lang ng jeep dyan sa kanto, kikita ka ng pera. Hindi mahirap kumita ng pera. Totoo. Ang mahirap, yung manatiling mapera. Ay, di ganun yung pagkakasabi ko. Kasi nga, komportable na kami sa isa't isa. Mas ko na ito yung tunay na ugali ko eh. May naka-video sa akin dito sa gilid. Sige, ayos, kama yan. Sige, ako pa. Sige, ingat, brother. Daan kaya. Mapuputok sa loob. Tapos, Ganun pala magbabay. Kaya pala kanina. Responsibilidad, bro. Daan lang. Pili ka ng responsibilidad na sulit. Di nga, umalis. Ayos, inedit nila. Pagka-edit, gumawang bagong TikTok. Pag gumawang bagong TikTok, in-upload doon. Boom, butang ina mo, 1 million yung views. Susunod na araw, panibago na naman. Tapos susunod na araw, panibago na naman. Doon nagsimulang pumutok, pero hindi yun dahil ginagaya si Andrew Tate. Pero yung edit kasi nila, ginaya nila ron. Okay, sa edit. Pero turns out, nung tinanong ko sila, hindi naman pala nila ginaya yung kay Andrew Tate. Ang pinaggayahan yung kamukha nung kay Andrew Tate na si Iman Gachi. Okay. Kilala niyo Iman Gachi, di ba? kilala. Parehas yung pagkaka-edit nung kay Iman Gachi at saka nung kay Andrew Tate. Ang ginaya nila yung kay Iman Gachi, hindi yung kay Andrew Tate. Ngayon, nakakita ng resemblance yung mga tao ron. Kasi tignan mo isa sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay pagka may bagong konsepto na dumarating sa'yo, sa mas madalas na pagkakataon, di mo alam kung paano i-describe yung konsepto na yan eh. Kung halimbawa, ikikwento mo siya sa kung sino man, na alam mo, meron akong bagong nakita sa social media, nagmumura. Mukhang si Raulo rin. Pero ngayon, hindi mo ma-describe sa kanya, hindi mo mabigyan ng justice sa kanya kasi hindi naman niya napanood yun eh. So ano ngayon ang gagawin mo? Hahanap ka ngayon ng parang kaparehas din nun. Okay. Wala silang makitang resemblance kundi yung katulad nung kay Andrew Tate. Yun ang sinabi ngayon ng tao, Andrew Tate. Siyempre, Pilipino tayo di ba? Normal naman yun. Pero tingnan mo, ngayon, unti-unti, nakikita na ng mga tao yung pinagkaiba ko kay Andrew Tate. Malayo. Si Andrew Tate, misogynist nung una eh. Nagsimula siya misogynist na parang pag-aari kita pagka babae ka. Pero another thing I don't believe in that. You don't own any human being.
Tignan mo, yan nga pinaglabanan na nila sa Amerika di ba? Yung North at saka South ng Amerika naglaban dahil ang mga taga-South naniniwala sa slavery. Ang mga taga-North naman hindi. Tignan mo, dami ng taong namatay doon. Isipin mo, puta, kalahati ng population ng mundo, pag-aari ng kalahati ng population ng mundo kasi tayong mga lalaki, pag-aari natin ng mga babae. Ganun ang labas di ba? Hindi naman ako naniniwala sa ganun Hindi ako naniniwala sa ganun. Tignan mo, paglipas na ilang panahon, nakita mo, nagbago na ng statement si Andrew Tate, di ba? Ngayon, ina-acknowledge niya na may kanya-kanyang strengths and kanya-kanyang weaknesses yung magkabilang panig. Di ba? Dati misogynist siya, nakulong. Then nagbago ngayon. Bago Tingin ko din kasi ngayon yung parang era ng short clips talaga, ng motivational clips na alam mo kaya nila na-compare kay Andrew Tate kasi lahat naman ng tao ganun yung ginagawa ngayon, di ba? Mag-record ka sa iPhone, naka-portrait, lalagyan mo subtitle para maintindihan, lalagyan mo ng short clips para mailang yung mga tao dahil right now, sobrang baba na attention span ng tao. So, kailangan mong, alam mo, You have to stand out. Di ba? Kailangan mag-stand out. So, I think, nagpareho lang kayo ng mga vision ng mga gustong mangyari ng mga influencers. Kaya halos nagmukhang pare-pareho lang. Pero pag papakinggan mo talaga ng mahaba talaga, magkaiba di ba? So, yung kay Chichester, hindi naman siya talaga about sa babae. Onti lang yung questions about babae. Pag kay Andrew Tate, yun, puro babae talaga. Di ba? So, pareho lang silang pagkaka-deliver, pareho sila ng style, di ba? Pero as time goes by, tama nga yung sinabi niya, makikita niyo yung differences talaga Kung Okay? regular ka nakikinig sa akin, pero pag hindi ka regular na nakikinig, tapos basher ka talaga, tapos nasa isip mo talaga, Andrew Tate talaga ako. Puta, yun talaga Siyempre, mahirap nang baguhin yun. Napakabihira mo lang makinig sa akin di ba? Pero you will understand na kapag ka nakinig ka sa akin, alam mo, you will know the difference unang-una. Pangalawa, alam mo na nakikipag-usap ako ng general matters of life at hindi purely tungkol sa babae lang, tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Hindi, mga maliliit na bagay ng buhay yan Sa akin yan, hindi na masyadong importante yan Sa iba, derechahan sa iba, yung pagiging bakla nga, issue sa kanila Ako wala naman akong pakialam dun Wala akong pakialam kung babae ka, kung lalaki ka, kung bakla ka, kung tomboy ka, kung silais ka. Wala akong pakialam dun. Ang tanong, ano ginagawa mo sa buhay mo? Yun ang hindi pinag-uusapan sa lipunan di ba? Tignan mo, ngayon tuloy, nagkakaroon ng parang matitinding retaliation ng mga babae at saka mga bakla tungkol sa mga lalaki. Bakit nagkakaganon? Kasi they are not treated fairly. Hindi naman natin pinag-uusapan kung equal O sige, palagay mo na hindi equal. Pero at least patas yung pagrespeto. Diba? Yun ang pag-uusap Kapwa-tao kita, wala akong pakialam kung ano pa kasarian mo, kung anong tsumambang tangina nakatiti ka o nakapepe ka, wala akong pakialam doon. Ang pakialam ko, ano yung pagtrato mo sa akin. Okay. Tapos ano rin yung pagtrato ko sa'yo. Wala na akong pakialam kung ano pa kasarian mo. Kasi tsamba lang naman yan Ano pinag-uusapan natin sa bagay na tsumamba lang na may titi ka o may puke ka? Di ba? Ewan ko kung bakit issue yan sa lipunan. Totoo, Derecha, hindi ko alam kung bakit issue yan sa lipunan. Yan, so, curious lang ka din kasi as a Pinoy, di ba? Anong feeling makumpara kay Andrew Tate? Puta, sa akin, malaking karangalan yun, Kasi sino naman ako, ordinaryong taong bayan Pilipino. Diba? Filipinos nowadays, hindi na tayo kasintikas nung mga noon. Yung mga noon natin, ang mga ninuno natin, nasa ilalim na ng lupa na ngayon. Okay. Na pinatay ng mga banyagang pumasok dito sa bansa natin, na yung mga ninuno natin na yun, sila'y lumaban para magkaroon tayo ng kalayaan sa Pilipinas. Tapos ngayon, tangina ngayon, ang mga Pilipino nagsisiiyak dahil lang wala kang views. Puta. Para maikumpara ka sa isang Andrew Tate, na most searchable, most Googleable, most Google man in the world. Sino naman ako? Sino ako? Hindi ko nga kino-consider yung sarili ko na importanteng tao di ba? Behind the scenes pinag-uusapan natin, di ba? I have yung punto na ibinigay nyo sa akin, yung parte ng buhay ninyo na ang tawag ninyo oras. I have to make sure na meron kayong mapapala dun sa oras na ibinigay nyo sa akin. Kasi sino naman ako para kunin ang buhay ng kahit na sino? Sino ako para kainin yung konting oras ng buhay mo para sa isang taong katulad ko? Sino ako? Hindi ako importanteng tao. Para maikumpara ka doon sa taong most Google man on earth. Sino ako? Tangina, ang laking karangalan nun sa akin. Pero hindi ko matatanggap 'yon. Kaya nga tinitignan mo, 'di ba? Dinideviate ko yung sarili ko ron sa konsepto ni Andrew Tate. Bakit? Kasi importanteng tao siya. Ako hindi naman Tignan mo, wala nga akong kwento tungkol sa buhay ko Mas importante pa sa akin yung mga bagay na palagay ko makakatulong ako sa kapwa-tao ko kaysa sa ikwento ko yung sarili ko, kaysa ikwento ko yung kwento ko. Hindi na.
Kung pag-usapan natin yung mga bagay na importante sa mundo, yung mga bagay na meron akong maidadagdag sa inyo, yung mga bagay na may maitutulong ako sa iyo, yung mga bagay na pag nag-iisip ka sa gabi, hindi, sinabi ni Chester yung ganito eh. Oo nga, tama nga siya, baka nga, ganun nga. Tapos nung in-execute mo, din nakatulong ako sa iyo. Mas importante sa akin na makatulong ako sa kapwa-tao ko kaysa ikuwento yung sarili ko dahil hindi naman ako importante. So, yun, ang laking positive side para sa akin. Yung noong unang nakita kong kino-compare ka kay Andrew Tate. Kasi ako personally, kung ko-compare ako kay Andrew Tate, kahit in a bash way, matutuwa ako eh. Kasi ibig sabihin, nakakita sila ng similarities sa amin. Ibig sabihin, di ba, nakikita nila si Andrew Tate sa akin. So, para sa akin, laking bagay nun. Tas, na-handle ni Brother Chichester ng maayos talaga. Tapos yun nga, nabanggit mo, kwento ng buhay mo. So, first podcast mo to, na nilapagan, di ba? Grateful kami sobra. Tapos, bigyan lang natin ng konting background, yung mga pwede mo lang sabihin sa camera. Sino ba talaga si Chichester? Ordinaryong taong bayan lang ako, hindi naman ako special eh. Diba? Nothing special to see here. Ordinaryong taong bayan ako. Ang aking nanay, sumakay sa barko, technically OFW siya. Okay. Ano siya? Sa barko talaga siya mismo nagtatrabaho. All around services ang trabaho ng nanay ko. Ang tatay ko naman, Amerikano, nagkakilala sila sa barko. Ginugoogle din yung apelido ng tatay ko. At nakikita rin siya sa Google. Mahirap na lang magsalita eh. Delikado masyado eh. Delikado masyado. Tanong sa yan. Behind the scenes, papakita ko sa inyo. Sige. Behind the scenes, papakita ko sa inyo. Pero hindi naman kasi importante na yun eh. Diba? Sila yun eh. Wala naman akong kinalaman dun eh. Diba? Tapos, ang nanay ko naman, syempre, dahil matigas na lalaki ang tatay ko, pagbaba ng barko, buntis. Buntis, ay, tigas eh. Stand eh. Tapos, syempre, baba ng barko ang nanay ko. Ang nanay ko naman hindi masyadong maraming pera. Diba? Nagbigay ng pera naman yung tatay ko sa kanya. Pero hindi naman maganda ng finances sa nanay ko eh. So, pa sa ilang panahon, naubos. Tapos, mahirap lang ang nanay ko. Tapos, di ba, yung konsepto na disgrasyada pa siya, yung mga panahon kasi 90s, 80s, hindi masyadong tanggap ng lipunan yung mga tawag disgrasyada eh. Ngayon, okay na, wala nang problema. Wala nang discrimination tungkol sa mga single mother. Diba? Pero ang nanay ko kasi noon, dahil nga sa kakulangan ng information ng maraming mga tao, easily maligned ang aking nanay. So, ang nanay ko naman, syempre, di ba, hirap ng buhay, hindi niya alam kung ano gagawin niya sa akin. Ang ginawa niya, binenta niya ako sa isang matandang mayaman. Ang pagpapresyo ko nun, kahit pa paano, mahal naman ako. 15,000 naman ako. Pero nakwento sa'yo kung ilang taon ka nabenta or simula pa? Tama ako. Simula. Wala na isang bata, I mean baby. Baby. Either 1 or 2 years old, somewhere around those time frame. Kasi sila mismo nagkakagulo sila, hindi magkaintindihan kung ano ba talaga totoo. Diba? Wala naman ako dun, diba? Sure, wala pa akong gising dun eh. Wala pa akong naaalala dun. Okay. Diba? Pero, siyempre, matanda naman na bumili sa akin. Okay naman, nakapag-aaral naman ako ng matino, nakapag-aaral naman ako ng maayos kahit pa paano. Ano nakapagtapos ka ba? Hindi, college hindi. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Ang dahilan kasi, 18 anyos ako namatay matanda. Okay. Yung mga kamag-anak, syempre, nung una, bad trip ako, diba? Kasi tangin na, pinalayas ako eh. Magbago titiran. Hindi, yung mga kamag-anak ng matanda. Kasi wala namang asawa, wala rin namang anak yung matanda eh. Diba? So ako lang talaga yung inalagaan kasi di pa legally adopted. Okay. At din nung namatay yung matanda, pinalayas ako. Nung una, bad trip ako. Syempre, tangin na nyo, pinalayas mo ako eh. Diba? Ganun ang dating eh, diba? Pero alam mo, as time goes by, as maturity kicks in, ma-realize mo rin eh, na ang dahilan kung bakit ako pinaalis, hindi pinalayas. Kung bakit ako pinaalis na, kasi tapos na yung obligasyon sa akin. Wala na yung kumuha sa akin. Itong mga susunod naman, natitira na dun sa bahay, kung saan dating nakatira yung matanda, hindi na nila ako obligasyon. Tapos 18 anyos na rin naman ako nun. So, in and out ako ngayon ng bahay ng kung sino-sino. Minsan nakakabalik sa kanila, nakakatulog sa kanila. Pero mas madalas na pagkakataon, nasa bahay ako ng kung sino-sino, 18 anyos ako. Worst case scenario nun, dahil minsan, syempre, may iiyakan sa bahay ng kung sino man. Tulog-tulog ako sa kalsada, sa mga bangay-bangay. Okay na ako. Hindi naman ganun pati. Pakinig mo ate. Hindi naman ganun kalala. Alam mo, isa sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Pagka nakatira ka sa kalsada, ang buong mundo, bahay mo. Even better, ang buong mundo siya mo.
Nagkikisigat na ako kung saan saan, gano'n. Ang trabaho ko, bagger ng jeep, gano'n, construction worker. Sa construction, makakaligo ka na. Libre naman ng tubig dun eh. Tapos yung sabon-sabon doon sa construction. Sa madalas sa pagkakataon, yung mga construction worker, maluluho eh. Bibili ng sabon, gano'n, yung safeguard. Tapos, isang gamitan lang yun. Tapos, iwan na nila yun dun. So ako naman, kinukuha ko. Yun yung panlabaw ko na, tapos yun na yung manligo sa iba ako. Tipid, di ba? Tipid, bro. Tipid. Tapos, ang kinikita ko nun, pagkapabargan ng jeep, nasa 5 piso, minsan 7. Kasi 7 pa masaya ng panahon na yun. Supposed to be, kung magkano isang upo, ganun din bibigay. Pero minsan, barat yung mga jeepney driver eh. Bibigay 5 piso lang, papato sa kalsada. Tapos habulin mo ngayon yun, kaya na dapat asranan ka. Kasi minsan, pag na-shoot sa kanila, wala na. Piso. Minsan, pag minalas ka, piso lang babato sa'yo, kala mo, 5 eh. Kasi pahinabol mo. Pero, yun po kayo dati. Silipas na ilang panahon, makakaupa ka na sa squatters area, gano'n. Minsan panahon, nakipag-live-in din ako, kasama ko ng kasintahan ko dati. Tapos in and out, gano'n, yung squatters area generally. So alam ko, ligaw ng bito ko ng squatter. Ito mo bunganga ako, bunganga squatter. Pero tignan mo naman yung talino ko. Alam mo, hindi sa squatters area galing. Di ba? Alam mo, life in general, up and down ng buhay, hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi ka nasa taas. May mga pagkakataon, bumabagsak ka rin. Katulad no, 25 anyos ako, nakabili ko ng kotse, nakalipat na sa ibang bahay, tapos may pera ng kaperaso. Paglipas sa ilang panahon, 25 anyos ako, kung kailan nakuha ko ng lahat ng pangarap ko, nawala rin sa akin lahat. Kasi, umibig ako. May hugot na. Oo eh. Pero masasabing... Sa kanya napunta lahat. Pero hindi naman dahil mabuting tao ko na binigay ko sa kanya. Hindi, siraulo rin naman ako eh. Babayero din ako ng mga panahon na yun eh. Ano, 25 anyos ako eh, di ba? Siyempre, 25 anyos pabalik. Pag wala kang anak, wala kang asawa, meron ka lang kasama sa buhay, kalibin mo, di ba? O tingin si brother na naantok. Pero isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay pagka wala ka masyadong nakadikit sa'yo, nakadugo, malaya ang buhay. Wala ka rin masyadong pakialam sa maraming bagay ng buhay. Pag wala ka masyadong kadugo na nakadikit sa'yo, malaya ka. Nag-enjoy ako ng gusto sa kabataan ko. Lahat ng bagay na subukan ko. Lahat. Wala na nga akong hinahabol ngayon. 25 anos, simot ako. Balik uli ako sa squatters area. Tapos, ngayon, lipas ng ilang panahon, 3 taon lang nakalipas, naipatayo ko na yung unang building. 28 ako nun. Tapos sa kabili ulit ng sasakyan. Tapos ngayon, kahit pa paano meron na. Kahit pa paano meron. Marami na ako iba-ibang hanap buhay sa iba-ibang lugar. Ako si Chester. Ako si Chester. Pero makikita natin, di ba, na kung wala yung mga nangyari sa'yo dati, kung wala yung pain, trauma na yun, di ba, hindi ka makakarating or hindi ka mabibuild na maging ganyan eh. So, ang laking factor sa'yo na tinake mo yun all as an opportunity to rise, di ba? Okay, bumagsak ka. Papakita mo lang ngayon sa universe, sa buong mundo na kaya mo ibalik yung taas. Kahit saan ka pa nang galing, di ba? Nagbabarker ng jeep, construction worker. So, tingnan nyo siya ngayon, guys. Okay, makikita nyo. Tapos, curious rin pala kami, Chichester ba talaga yung pangalan? Apelido ko yung Chester. Okay. Apelido yun ng tatay ko. Tapos yun yung ginamit mo sa social media. Ang nakakaisip doon yung isa sa video. Sabi, gamitin na lang daw yung apelido. Sabi, gamitin na lang daw yung apelido kasi magunog daw. Ako naman, ayoko na nga ayoko ipasa yun. Pero sabi ko, sige ka ako, I will comply. Susunod ako. Kasi they know social media, I don't. Diba? Sila yung nakakabisado ng buong sistema ng social media. Ordinaryong tao bahay lang naman ako na gumagamit lang ng social media. Kasi magkaiba yung gumagamit ka ng social media dun sa ikaw mismo yung nagra-run ng mga pages sa social media. Magkaiba yun. Ako, ordinaryong taong bahay na gumagamit lang ng social media. May mga taong tumulong sa akin, sila yung nagsabi, gamitin daw yung last name, tapos lagyan daw ng date. Para tunog official. Sabi ko, sige ako, I will comply. Tapos sila, ginamit nila. Pero ako, personal, masyadong gusto ang apelido ko. Kasi yung apelido ko associated sa mga taong hindi magaganda ang ugali. Okay. Yung mismo apelido ko associated sa mga taong questionable yung konsensya. Bakit mo nga na yung pag-start ng social media mo, umula kayo, nagkwentuhan, binidyohan ka, pero nasa utak mo ba talaga, planado mo ba talaga, gusto mo maging content creator one day? Ang gusto ko, makatulong sa taong bahay. At ang sigurado ko, sa social media makakatulong ka eh. Malaki ang pera sa social media, pero hindi yung pera ang interest ko eh. Hindi eh, tumali will eventually come. Eventually darating din yung pera na yan. Alam mo, one way or the other, maghanap buhay ka, nakikita ka ng pera. Diba? Pero ang interest ko, yung makatulong ako sa kapwa-tao,
Kasi napakarami kong kaibigan, nung panahon lalo ng pandemya, nagpakamatay. Ang dami kong kaibigang negosyante, nagpakamatay. Ang dami kong mga kaibigan, personal kong kakilala, kahit pa sabihin mong hindi mo na kaibigan, personal mo lang nakakilala, na alam mo, tangina, may pera sila. Maayos yung pamilya, pero for some weird shit, unknown reason, isinabit nila yung sarili nila sa kisame. May pera sila, pero sinabit nila yung sarili nila sa kisame for whatever reason. Tapos, turns out, puta, may mga pagkakataon pala, kailangan lang ng makakausap, kailangan lang ng ibang insights, kailangan lang ng ibang overview, kailangan lang ng ibang mata, na kung sana nakarinig sana sila ng mga bagay na sasabihin sa kanila ng kaibigan nila, baka hindi nila ginawa yung ginawa nila. Ngayon, ako naman sa social media, hindi ako nandito para kumita ng pera. Nandito ako para baka sakali, meron akong bagay na nakita ng mata ko, narinig ng tenga ko, nabasa ko galing sa mga libro, narinig ko galing sa kwento ng iba't ibang mga tao, baka sakali, meron akong insights ng mga bagay na nakita ng mata ko na baka sakaling kung makita ng mata mo by means of my words, baka sakaling hindi mo na gawin yung iniisip mong gagawin mo. Yun ang nasa isip ko. Yun talaga yung purpose mo kaya. Yun ang purpose ko sa social media. So ako curious lang rin pala ako, lumaki ka, di ba, by 18, mag-isa ka na, nasa kalye ka na. Hindi, ewan ko lang doon sa lumaki. 5'5 lang ako eh. Mas malalaki ka. Ano yan? Anyways, tumanda, gano'n. Pwede na rin siguro yan. Umidad. Hindi pa naman tumanda. Puta, nasa kalahati pala ako ng buhay ko. 25 pa ako eh. Pero Okay. yung mga by that time, ano yung pangarap mo sa buhay talaga? By that time ka? Kailan? Nung mga panahon bata pa ako? mga o 18 ngayon? ka pa lang, yung mag-isa ka sa kalye. Ano yung pangarap mo nun? Ang putang inang pangarap ko nung kailangan maging mas mayaman pa ako kaysa doon sa mga nagpalaya sa akin. Okay. Chip on the shoulder yun eh. Tangina nyo, pinalayas nyo ako. Watch me, bitches. And ngayon, Yun ang nasa isip ko noon. Pero alam mo as maturity kicks in, paglipas ng ilang panahon, marirealize mo rin sa buhay na hindi naman pala masyadong sobrang laki nung importansya ng pera. Hindi na rin eh. Kasi alam mo, minsan panahon, nakabili na ako ng brand new na kotse, di ba? 25 ako nun eh. Balik uli ako doon sa dating bahay kung saan ako nanggaling. Tapos yung pamilya na nagpalaya sa akin, andun pa rin. And for some weird shit, unknown reason, masaya sila, nakita nila ako. Hindi ganun yun na ine-expect ko. Okay. Tangina, hindi ganun yung ine-expect ko. Naputang ina mo, ba't nandito ka na naman? Yun ang ine-expect ko eh. Pero hindi eh. Ang sabi sa akin, uy, buti bumalik ka John, namimiss ka na namin, pinag-prepare ka namin kay Lord. Sabi ko, wow. Ano to? Siguro, baka maturity kicks in din sa kanila. Baka ganun. Kasi alam mo, isang bagay na natutunan ko eh. Ngayong bata ka, mayabang ka eh. Diba? Ngayon sa social media, ang dami ko nakikita, kabataan, ang yabang eh. Mm-hmm. Yung I would say, hindi pala mayabang, mali yung term na mayabang. I would say, arrogante. Okay. Marami sa social media ngayon, arrogante eh. Tignan mo, pagtandaan niyang mga yan, mababawasan yung pagka-arrogante mo. Kasi, alam mo eh, paglipas ng maraming panahon, madadagdagan wisdom mo eh. Mga bagay na natutunan mo sa buhay. Tapos marirealize mo na pagka-arrogante ka pala, nawawala sa'yo mga tao. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay yun, na pagka-arrogante ka, mawawala sa'yo mga tao. Okay. And then paglipas ng ilang panahon, marirealize mo rin sa sarili mo, hindi na kailangan turo pa sa'yo ng kahit sino. Minsan, hindi na nga kailangan pang sabihin ng kahit na sino eh. Makikita mo lang mismo yung epekto ng mismong ginagawa mo dun sa taong kausap mo. Sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi, hindi ka gustong kausap. Bakit di ka gustong kausap? Arrogante ka eh. Diba? Totoo. Lalo na, mas malala pag mayabang ka. Kasi alam mo, yung yabang, hindi lang naiintindihan ng mga tao kung paano ginagamit yan eh. Yung salitang yabang kasi, ang ibig sabihin niya, nagsasalita ka ng mga bagay na hindi totoo para pataasin mo social value mo. Ang tawag sa'yo ngayon, social climber. Diba? Yun ang ibig sabihin ng mayabang. Pero may mga tao nagsasalita sila, totoo lang yung sinasabi nila. Pero they say it in an arrogant way. Yung akin naman, ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ng ganito, kasi to catch people's attention. Okay.
Bago mo sabihin, yung sasabihin mo, kung gaano kaganda yung mga bagay na sasabihin mo, kailangan makuha mo muna atensyon ng tao para makinig sa'yo, tao. Diba? That's how you catch attention. Ano nga ulit yung tanong, puta? Pangarap ko nung bata-bata ako. Napasarap. Hindi, kailangan ko kasi kunin yung attention nyo ulit pabalik eh. So I have to joke sometimes. Diba? Siyempre, diba, paglipas ng ilang panahon, nakuha mo na lahat ng gusto mo sa buhay, marirealize mo rin, nothing beats humility. Nothing beats humility. Yung kababaang loob na, oo, meron kang social standing, meron kang social status, pero kung ibababa mo lang sana yung social status mo sa isang lugar na people will start to accept you for who you actually are, marirealize mo rin, mas malaya ang buhay. Tapos mas nakakakwentuhan ka ng mga tao, tapos na mas nakakausap ka ng mga tao, tapos marirealize mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, pag ibinaba mo yung sarili mo, itinataas ka ng mga tao. Ang nagpapakababa ay itinataas, at ang nagpapakataas, ibinababa. Kita mo, di ba, doon sa tanong mo kanina, going back, kailan nangyari yung transition na yun? Kasi alam mo, na-realize din ng mga tao na ganito lang yung bunganga ko, pero you understand that I make sense. And I am coming from the principle that I don't care about myself. I care for you. Kung maiintindihan lang nila talagang... Ang pagmamalasakit ko nasa iyo. Meron na ako ng lahat ng gusto ko. Nakuha ko ng lahat ng gusto ko. Ano ba naman yung mga bagay na gusto ko? Konti lang naman, hindi naman masyadong marami. Gusto ko ng konting bisyo. Gusto yan eh, di ba? Hindi naman na yan kailangan eh. Di ba? Gusto ko ng sasakyan, andyan, nakaparada sa baba. Gusto ko ng big bike, nakuha ko na lahat ng gusto ko eh. Ano pa kailangan ko? Meron na ako ng lahat ng bagay na kailangan ko, meron na rin ako ng lahat ng bagay na gusto ko. Ano pa ang kailangan ko para sa sarili ko? Wala na. So ngayon, ang pagmamalasakit ko ngayon, ikaw na kapwa-tao ko, baka nahihirapan kang maghanap buhay, baka nahihirapan kang kumita ng pera. Tuturo ko sa'yo kung paraan para kumita ng pera. Maghanap buhay ka, sipagan mo. Minsan, ang dahilan kung bakit nahihirapan kumita ng pera ang mga tao kasi hindi nila gusto yung trabaho nila. Bakit mo hindi gusto yung trabaho mo? Kasi bullshit eh, ka-stupiduhan eh. Binubungangaan ka ng boss mo sa ibabaw eh. Ngayon, bakit ka binubungangaan? Kasi baka pagkukulang mo rin. Pero baka mali rin kasi yung mindset mo. Baka ang mindset mo kasi, kaya ka nagtatrabaho para sumaya. Hindi ka nagtatrabaho para maging masaya kasi ang tao naghahanap ng masayang trabaho eh. Walang ganun. Walang ganun. And when I say walang ganun, hindi ang ibig ko sabihin zero. Ang ibig ko sabihin, 99.99999% ng halos lahat ng tao di nila gusto yung ginagawa nila. Kahit mga negosyante pa yung iba sa kanila. Pero ang dahilan kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo, para kumita ka ng pera sa trabahong hindi mo gusto. Tapos yung trabahong hindi mo gusto, na kumikita ka ng pera, gagamitin mo ngayon yung pera para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa asawa mo, para dun sa mga taong magmamatter sa'yo. Kasi yun yung bagay na importante. Tapos dun ka rin sasaya, hindi sa trabaho mo. Tama. Actually, tama. Mali lang talaga yung point of view ng mga tao eh. So, marami kasing, like nabanggit mga social media content creators ngayon. Okay, tapos isa ka na rin doon, for sure, sa una, talagang, let's say, kahit konti lang ang sabihin natin, yung mga bashers talagang... Ako isa sa mga kupal eh. O, diba? Nabibigyan mo ng pansin yung mga bashers, diba? Kahit konti lang, lagi, lagi, pero tingin ko dati talaga eh. Hindi, alam, totoo, mas binibigyan ko pa ng pansin yung mga bashers. Hanggang ngayon? Oo! Bakit? Kasi sila yung mga taong nagmamatter. Ano ibig ko sabihin? Yung mga followers, naiintindihan na nila. Unti-unti, nagigets na nila. Paano ba magtrabaho? Maghahanap buhay ka ng trabaho hindi mo gusto. Paano ba maging magulang? Pag mag-aanak ka, dapat paghahandaan mo muna bago ka mag-anak. Bago mo ilabas yung bagong tao sa mundo, paghandaan mo muna yung kinabukasan yan. Hindi ka mag-aanak para gawin mong insurance, para yung anak mo na magsusustento sa'yo pag nagtatrabaho na siya dahil tinatamad ka na magtrabaho bilang magulang. Ginagawa mo ngayon insurance. Ngayon, nagigets na ng mga followers yun. Gets na nila yun, naiintindihan na nila yun. Okay. Pero yung mga basher, they're coming from a standpoint na sobrang putang inang miserable ng buhay nila, kailangan ngayon nilang to alleviate their pain, they have to pull someone down. And if that means that they have to pull me down, then I have to pull them back up. Kasi miserable ang buhay ng mga basher. Tangina, ikaw ang lumagay sa lagay ng basher.
Maiintindihan mo na tangina kaya ka basher? Ba't ka basher? Kasi tangina ang bitter ng mundo eh. Hindi ako mahal ng magulang ko. Yung bubong namin, putang ina mo, tumutulon eh. Wala kang kisam eh. Tapos ngayon makakakita ka sa social media, someone who's doing better than you, putang ina tong tao na to, hypocrite yung lintik na yan eh. Hatakin ko nga pababa yung lintik na yan. Ikaw, leche kang Andrew Titi ka. Masyado ka maraming sinasabi, manahimik ka. Di ba yun ang sinasabi nila? Hindi, ako naman nasasabihin ko sa'yo, alam mo, derechahan, hindi, kaya ka ganyan kasi miserable kasi buhay mo. Bakit miserable buhay mo? Kasi you're not doing jack shit about your life. Ang ginagawa mo lang, humatak ng taong kung sino man sa social media nga hatakin mo pababa. Pero ako naman on my end, sa pagmamalasakit ko sa'yo, hatakin kita pataas, tulungan kita. Hanap buhay tayo. Kumita tayo ng maayos. Have that mindset na magiging mas maayos yung buhay mo ngayon kaysa dati nung panahon basher pa kita. If you can just convert your mindset from bashing me to actually listening. Kahit hindi ka fan, makinig ka lang, and have that open mind, have the humility na baka sakaling tangina mo, baka naman may punto naman si Chichester. Yun ang punto ko tungkol sa mga basher. Kaya mas nagre-reply ako sa mga basher kaysa sa mga follower. Yun ang dahilan. Kasi I want to pull them out of their misery, baka sakaling meron akong maitulong sa'yo. Yun ang dahilan. So, grabe. Pag i-compare mo, kasi kami pag titignan namin yung mga basher namin, talagang sa amin, sa isip namin, wala pa kayo dyan. Well, di namin maintindihan. Pero sa kanya, ang purpose niya, ang goal niya is tulungan pa yung basher siya. Tayo, pag may nakita tayong basher, so, wag natin pansinin yun. Irrelevant yan. Ganun tayo. Pero pag sa kanya, Tutulungan pa niya. Tama ka naman eh. Yun talaga ang initial impulse eh. Initial impulse, wag nating pansinin yan, basher yan, hindi importante yan. Pero if you will just put yourself in someone else's shoes, and it takes a whole different level of being a human being. It doesn't matter na if you're a man or a woman, gay, bisexual, it doesn't matter. If you put yourself in the perspective of the basher, you will understand. You will understand. yeah, so ngayon nga, naintindihan ko na. So, siguro hindi lang natin priority yung, or hindi lang natin goal yung pareho sa kanya, you know? So, sa kanya kasi gusto niya parang tutulungan niya pa talaga yung bashers. Namimiss ko yung mga basher. Tanginan nyo mga basher, asa na kayo? Nasa pansin ko rin sa kanya, sumasagot siya sa mga bashers, talagang pinapalagan mo eh, no? So kami talagang zero kami. Natin pinapansin eh. Di na gusto niya. Alam mo, ginagawa ko? Ini-engage ko yung mga basher para lalo nila akong i-bash. Bakit? Kasi, ang sekreto, pag lalo ka nilang binabash, ang ibig sabihin nun, nanonood sila. And then, eventually, you can convert their minds. Habang nasa iyo ang attention ng mga basher, you make sure worthwhile. Give them an outstandingly good show. Isa rin talaga sa na-realize rin namin na yung mga bashers sila talaga yung totoong fans, di ba? Kasi sila yung magko-comment lagi, sila yung nag-aabang ng bagong post. Sila nakakapansin ng mga mali. Kahit maliit pa yan. Sila yung nag-share ng post mo, sila, di ba? Sila yung nagkakalat, send nila sa group chat nila para i-bash ka, para pag-usapan ka. So sila talaga yung tunay na fan ka. Salamat rin sa mga bashers kung wala kayo. Di ba? Hindi kami magiging ganito eh. So, alam mo yung mga totoong followers, sa mas madalas sa pagkakataon, hindi na nga nagko-comment yan eh. Sana yung mga followers ko, mag-comment kayo para mapansin ng mga basher. Minsan magpanggap din kayong basher, ganun. tingin ko yung mga followers talaga, sila nasa inbox mo. Yung mga bashers, sila nasa comments mo. Oo. Di ba? Kasi yung mga followers mo, gusto ko talaga makilala, gusto ko makausap one-on-one. Tsaka nagre-reply ako sa kanila. O yun. I don't have that audacity para hindi katulad ng ibang influencer, di nagre-reply. Takin ako, nire-replyan ko lahat. Sabi maraming oras, hindi. Binabawasan ko yung oras ng tulog ko para makapag-reply. Damn. Kailangan ba bawasan yung oras ng tulog? Hindi. Gusto ko lang yun eh. Trip ko na yun. Bisyo ko na yung mag-reply sa mga tao eh. Minsan nga, yung kasinta ko, nagsiselos na eh. Sabi, mas binibigyan ko na to ng oras yung mga taong hindi naman nagmamatter. Alam mo, hindi. Sabi ko sa kanya, alam mo, you have to look at it on a broader standpoint, diba? Na oo, sa ngayon, sa ating dalawa na magkasintahan, nasa iyo naman ako eh. Ano pa ba namang hinahanap mo? Pero, tingnan mo, ang konsepto simple, diba? Eventually, our lives will end. Isang araw, all parties will come to a stop. Pagkatapos ng party, pagkatapos ng masaya, pagkatapos ng lahat ng yun, isang araw, in the future, in the far, far future of yourself, 30 years from now, nakahiga ka, tapos mamamatay ka na.
Tapos, dun sa panahon na yun, sabihin mo sa sarili mo, I have finished my job in this world. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, I am very proud of the people that I have helped. And then, your breath will stop. And then your mind will go dark. And then your heart will stop beating. And then you will meet your Creator. And those people, yung mga tao na mga nireplyan ko, yung mga tao na nambash sa akin, pero na-convert ko sila kahit papalo na maniwalang may Diyos. Sila yung magiging saksi ko sa kabila. Tapos, magiging importante ako sa paningin ng Diyos ko. Okay, we're back guys. So, galing namin short break. Game na ulit. Game na ulit. So, napag-usapan na namin lahat. Social media, content creators. Mas malaman yung behind the scenes, no? Oo. Talaga, kung alam nyo lang. So, sobrang init ngayon sa social media ng pangalan ni Josh Mojica. Uy. At nung business niya, na Shades on. Kangkong chips business niya, sobrang init ngayon sa social media. And I'm sure na ikaw na madalas din sa social media, nakikita, na babasa, napapakinggan mo. So, di ko na kailangan i-explain yung issue. Gusto ko na itanong, anong masasabi mo sa issue na yun? Alam mo, kilala ko personal si Josh. Personal ko siyang kakilala. Hindi na ba siya ganun eh? Diretso tunay na buhay, hindi siya ganun. I would say, sa social media, maangas, ganun. Pero sa tunay na buhay, napakagalantin tao niyan. Oh. He's not too bad of a person. At lahat naman tayo may kanya-kanyang kasirauluhan eh. Baka yun yung kanya. Pag umaharap sa camera, arogante. Baka yun yung kanya. At sino namang hindi? Ako rin naman eh. Diba? Parehas lang naman kami. Who am I to judge him? Isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay, eventually life will humble you. I'm just hoping and praying na tungkol sa kanya, it will be soon. Okay. Na siya na mismo ang mag-adjust ng sarili niya sa social media. Kasi gaya nga ng sinasabi ng iba, 'di ba? Hindi naman daw gumagana sa kanya, 'di ba? Yung pagiging parang ando-ando. Hindi ko maganda. Sabi ng iba. Pero ako naman, nakikita ko yun on a standpoint na kailangan kasi niyang umingay sa social media para mabenta yung kangkong niya. Kasi yun yung hanap buhay niya eh. 'Di ba? Kung binabash siya ng maraming tao, di lalong umiingay ngayon yung pangalan niya. At anong masama dun? Nagkakaproblema lang naman dun sa level of arrogance para sabihin na, alam mo yun, wala siyang natutunan sa mga bagay na narinig niya sa eskwelahan. Sa school. Diba? Doon lang naman nagkakaproblema eh. Baka mali siya doon, baka tama siya doon, baka mali lang yung pagkakadeliver, o baka yun talaga ibig niyang sabihin. I wouldn't know. Pero alam mo, isang bagay na natutunan ko hindi kasi ako, ngayon tungkol na sa sarili ko, personal. Okay. Hindi kasi ako ingrato. Hindi ako ungrateful. Lalo na sa mga taong nagsipagturo sa akin mula pagkabata. Natuto akong magbasa dahil sa mga teacher ko. Natuto akong magsulat dahil sa mga teacher ko. Natuto akong magkwenta, natuto ako ng numero, at natuto ako ng maraming iba-ibang mga bagay na ngayon pinakikinabangan ko. Pati critical thinking natutunan ko sa eskwelahan. Pati pakikisama natutunan ko sa eskwelahan. So hindi ko kahit kailan sasabihin wala akong napakinabangan sa lahat ng bagay na natutunan ko sa eskwelahan. Pagka-ingrato yan. Ungrateful yan. At hindi ko gagawin yun sa mga taong naging parang pangalawang magulang ko. Kasi yung mga teacher, pangalawang magulang yan eh. Tignan mo, sa eskwelahan, minsan mas mahaba pa nga yung oras na inilalaan mo na ang attention mo nasa mga teacher kaysa yung oras mo sa loob ng bahay na ang attention mo nasa magulang mo. Oo, totoo rin. Diba? Kinumpit mo talaga no? Hindi ako ingrato sa mga taong nagsipagturo sa akin. At isa rin sa mga, alam mo, si Josh, natuto rin ako ng kapiraso sa kanya. No, talaga? Natuto rin ako ng kapiraso sa kanya.
Kasi galante si Josh. Galante siya sa tunay na buhay. Mabait na bata yun si Josh. Ngayon, nasa social media siya, maingay yung pangalan niya dahil sa pagka-arrogante niya. I don't think it's the right way, pero who am I to judge? Parehas lang naman kami. So iniisip ko, baka he's just coming from the standpoint na baka parehas lang kami. Kinukuha niya lang ang atensyon ng tao dun sa level of arrogance na meron siya ngayon. And then eventually, baka mag-shift din yung tono. Kasi alam mo, as time goes by, habang umiidad ka, nag-shift ang tono mo eh. Diba? From being an arrogant kid to being a humble old man. Laging ganun eh. Tingnan mo, katulad nun. Alam mo, tungkol sa mga nambabash kay Josh, minsan, you just have to audit yourself. Tapos yung binabash mo rin at the same time. Kasi meron nga ako in-screenshot dito, puta, 200,000-300,000 eh. Laughing emoticon tungkol kay Josh eh. Tangina. Isang post lang yun. Tapos ang nakasulat dito, eskwelahan. Tapos yung sa kabila, kangkong chips. Ako nakita ko Diba? yan. Pero alam mo diretsahan tungkol doon sa kangkong chips niya, masarap. Oo, masarap kumakain kami. Oo, walang duda. At kung lumakas man ang benta niya tungkol doon sa kangkong chips na yun dahil sa akin, so be it. Ano naman? Hanap buhay ng bata yun eh. Sino naman ako para siraan yung hanap buhay niya? Totoo naman eh. Alam mo, diretsahan lang naman ako magsalita. Kung hindi masarap, sasabihin ko diretso, hindi masarap eh. Pero pinatikim niya sa akin, tapos libre. Binigyan niya ako ng libreng pagkain. At sino naman ako para magsalita ng hindi maganda tungkol sa taong nagpakain sa akin? Pinakain ako ng libre ni Josh eh. Binigyan niya ako nung kangkong chips na yun, libre, di niya pinabayaran sa akin. At magkano isang pack nun? Binibenta, parang 150, 200 pesos. It doesn't matter na. Pero binigyan niya sa akin ng libre, pinakain ako ng libre ng bata. Sino naman ako para maging ingrato sa kanya? Diba? No, we have some differences. Diba? Especially sa point of view. Kasi masyadong in siya kay Andrew Tate eh. Ako hindi naman masyado eh. Diba? Baka nakuha lang niya siguro, parehas halos siguro ng demeanor. Baka ganun. Pero I wouldn't know. Pero alam mo, ang bottom line sa akin, simple eh. Yung mga nambabash, sino ka nga uli? Yun nga eh. Diba? Bago mo i-bash yung magaling na negosyante na kumikita ng marami, sino ka nga uli? Arrogante siya. Pero pagkatapos nung pagka-arrogante niya, negosyante siya, marami siyang pera. Ikaw na nambabash sa kanya, arrogante ka rin eh. Sa pagsasalita mo sa kanya eh, di ba? Pero sino ka nga uli? Yun rin. Diba? Pero hindi naman para ipagtanggol ko pagka-arrogante. Masama yun. Masama yung pagka-arrogante. Pero kung ginagawa niya yun, ang dahilan eh, para kumita siya ng pera, para mabenta yung kangkong chips niya. Eh di so be it. Hanap buhay niya yun eh. Diba? Yun ang punto ron, hanap buhay niya. Meron lang kaming konting difference dun sa konsepto na walang napakinabangan sa eskwelahan. Pero isang maliit na parte lang yun, kumpara mo dun sa dami ng mga bagay na pinagkakasundoan namin ni Josh in general. Kasi nag-uusap din kami ng tungkol sa buhay. Ngayon nga lang, hindi na kami masyadong nag-uusap kasi syempre baka busy na rin siya, diba? Naka-focus siya sa social media kasi magde-December na eh. Yung akin na mga hanap buhay, it doesn't matter naman kung anong panahon. Basta tuloy-tuloy lang pumapasok sa akin yung pera. Diba? Pero kailangan kasi niyang mag-market ng produkto niya. So, diba, siguro, dun sa standpoint na yun, maunawaan mo eh. Dun sa standpoint na yun, maunawaan mo eh. So ako naman, tumitimbang ako sa magkabilang panig. Hindi naman ako parang, arrogante, puta, impaktong bata. Hindi ako ganun eh. Hindi ako ganun eh. Lahat ng tao may kanya-kanyang pagkasira ng ulo. Lahat. Wala sa atin kahit isa ayos, lahat ayos sa'yo. Pamilya mo ayos. Utak mo ayos. Ugali mo ayos. Pera mo ayos. Lahat ayos sa'yo. Lahat tayo may kanya-kanyang pagkasira ng ulo. Baka yung pagka-arrogante niya, pagkasira ng ulo niya yun. Pero aside from dun sa pagka-arrogante niya, na binabash siya ng lahat ng tao dahil sa sobrang antawag ng mga tao, mayabang, puta, there's a lot of human being in him na baka hindi mo lang alam kasi di mo naman siya kilala personal. I know him personally. Kilala ko siya personal. So yun ang masasabi ko tungkol dun. Dun sa isang parte ng pagka-arrogante, baka, I may be wrong, ginagamit niya lang yun na parang marketing stunt para kumita siya. Kasi naghahanap buhay siya. Uulitin ko, naghahanap buhay siya. Ikaw na ba, Sher? Sino ka nga ulit? Ano nga ulit ginagawa mo? Honestly kami, as an entrepreneur, naiintindihan ko siya eh. Ewan ko sa inyo, naiintindihan ko siya. Sa akin, ang side ko naman doon kay Josh, okay, may mga bagay rin na hindi ako agree 100%. Pero para sa akin, tignan nyo na lang yung nagagawa ng bata. Bata, 19, 18, 20 years old, nag-share, paano niya naabot yun, nag-share ng gems. Oo, puta, isa pa yun. Hindi siya madamot. Hindi siya madamot. Hindi siya madamot. Pwede siya,
manahimik sa social media, magbenta, mas yayaman pa siya doon, pero pinili niyang mag-share, pinili niyang maka-inspire, di ba? Pinili niyang magbigay ng value sa mga tao. So para sa akin, ba't hindi niyo pasalamatan na lang yung mga Binabash lessons pa. na binibigay niya, di ba? Hindi kasi nakikita ng mga yung packaging. Ano yung packaging? Arugante. Mhm. Pero yung nasa loob ng package, yun yung mas importante, hindi yung palara. So, di ko rin magets, ang dami kong Facebook friends yun, binabash siya dahil kung paano raw magsalita. Oh, yun na. Lagi raw nakasimangot. Diba? Eh sa akin, buti nga nag-share eh. Ang daming yumaman, nagbatang ganyan, hindi nag-share. Alam mo, sa akin mas pabor pa yun eh. Yung lagi nakasimangot, diretsa na. Sabihin mo, pagka-arrogante yun. Pero alam mo, nasobrahan na kasi tayo sa kakatawa eh. Yung isa pa yun. Yung kinabukasan natin, hindi na nakakatawa eh. If you know Philippines in general, na hindi ko naman sasabihin alam ko, pero isang bagay ang sigurado ko, hindi na nakakatawa yung mga nakikita ko sa social media. Ako lang personal eh. Hindi na ako natutuwa eh. Okay. Yung dami ng kalog-galog suso, nakakatuwa pa ba yan? Oo, sige, ayos, magbabati ka. Pagkatapos mo magbati, yun pa gusto mo makita? Wala ka man lang bagay na matutunan masyado sa social media eh. Diba? Oo. Pero yung mga pagsimasimangot ni Josh, ako pabor ako ron eh. Alam mo, ang kailangan natin ngayon sa Pilipinas, hindi na sobrang tawanan. Kilala na tayo sa buong mundo sa sobrang kakatawa. Wala na halos sense. Ang kailangan natin sa Pilipinas, sense. At sa mas madalas na pagkakataon, hindi nakakatuwa yung totoong sense. So tungkol doon sa pagsimangot ni Josh sa social media, okay sa akin yun. Okay sa akin yun. Actually, yun yung naging turning point ko na wag na gamitin yung personal Facebook ko after ko makita yung mga tao, lalo na yung close friends ko. Pati yun, di sila naiintindihan si Josh. Pati yun, binabash na si Josh. Sabi ko talaga, okay, gagawa na ako ng page. Dito na lang ako magpo-post. Di na ako mag-scroll sa social media. Ayoko na, enough na sa akin. Yun yung naging turning point ko eh. So, kung mako-compare mo rin yung mga bata noon tsaka bata sa ngayon, anong masasabi mo? Maganda ba yung namulat sila sa realidad na diskarte na lang, huwag na mag-aral or... Hindi. Yun ang pangit. Diskarte na lang, wag na mag-aral. Tignan mo. May mga nagtatanong sa akin yan sa social media kasi di ba nagla-live ako di ba? So isa sa mga bagay na napansin ko, pag chine-check ko, alam mo, hindi lang naman ako basta na lang sumasagot out of my ass. Di ba? Minsan tinitignan ko rin yung mismong tao kung sino yung nagtatanong. Tapos napansin ko, yung mga nagtatanong kung diploma o diskarte, ang dahilan kung bakit mo tinatanong yan kasi you have both options in front of you. Ang gusto mo lang marinig galing sa social media content creator, dumiskarte ka na lang, wag ka na mag-aral. Bakit? Kasi ang tamad mo kasing pumasok. Yun ang totoo. Ngayon, ang dahilan kung bakit tinatanong yan, kasi meron ka kasing dalawang option sa harap mo eh. Kung wala ka sanang dalawang option sa harap mo at nakatira ka sa ospital ng sobrang layong bundok na napakalayo ng eskwelahan sa'yo, tapos ang trabaho nyo lang mag-kopra, ibababa mo lang yung kopra, wala ka ng choice. Hindi mo natatanong kung diploma o diskarte, ba't wala ka namang option na kumuha ng diploma eh, di ba? Okay. Nakatira ka sa kung saan mang malayong bundok na hindi nyo afford kasi lahat ng kinikita nyo ron, saktong pangkain lang sa bibig ninyo. Ngayon, ang dahilan kung ba't tinatanong yan, kasi tinatamad ka kasing mag-aral. Eto nga mo, ito ultimate na anong tawag dito? Diskarte. Kumuha kang diploma. Ultimate na diskarte yun. Bago yun. Tangina, di ba? Ayos yun, Ultimate na diskarte, kumuha ka ng diploma. Bakit? Kasi nasa Pilipinas tayo. Huwag mo kakalimutan, sa Pilipinas, ang hinahanap bago ka matanggap, diploma. Diploma, tama? Nga. Gusto mo maging entrepreneur? Good! Tapusin mo yung pag-aaral mo. Bakit? Anong masama na tapusin mo yung pag-aaral mo? May masama ba dun? It's best to have something you don't need than need something you don't have. Kesa magdidiskarte ka, magtatrabaho ka, tapos kailangan mo pala ng diploma, tapos wala kang diploma. Hindi, kumuha ka na ng diploma kung pinag-aaral ka naman ng magulang mo. Anong masama na tapusin mo yung pinag-aaral sa'yo ng magulang mo? Huwag mo kakalimutan, pinaghihirapan ng magulang mo yung pera. Para lang makatapos ka ng pag-aaral. Bakit? Kasi ang gusto ng magulang mo, magkaroon ka ng magandang kinabukasan. At sa mas madalas na pagkakataon, dahil nasa Pilipinas ka, ang hinihingi ng mga kumpanya, diploma. Gusto mong dumiskarte? Good! Kumuha ka ng diploma. Tapos magtrabaho ka, tapos magpa-promote ka. Tapos yung perang kinita mo galing sa promotion mo, dahil mas malaki na yung kinikita mo kaysa nung entry level ka lang, 610 lang ang minimum, dahil nadagdagan yung sweldo mo, ipunin mo, tapos yun ang gamitin mong pandiskarte. Ano masama doon? Yun yung formula. Binigay na ni Chichester yung formula sa inyo. So, tanong ko lang rin pala sa'yo, natanong namin ito nung kay Marvin. Ano yung definition ng mayaman o success sa'yo? Mayaman does not equate to success. Okay, mayaman mo na, mayaman. Anong Mayaman, tama. Sa akin ang definition ng mayaman,
Kota, hindi tumatayo. Hindi, ganda na lang. Iipitin ko to dito. Kailangan ko yung dalawang kamay. Okay, alam mo na yan. Alam mo Tama. na yan. Sa akin ang mayaman, derechahan ha. Ito yung kinikita mo. Mhm. Ito yung ginagastos mo. Ito, ang tawag dito, ipon. Ipon. Na? Okay. Paramihin mo yung ipon mo, yayaman ka. Ano mahirap? So, magnegosyo, yung ipon mo, gamitin mo pa negosyo, huwag kang umutang. Bakit? Kasi mas malamang na yung negosyo mo. Bakit? Unang negosyo yan eh. Hindi naman lahat ng negosyo pumapaldo eh. Ito, hindi pinag-uusapan eh. Statistics. Ang statistics, ang sabi ng statistics mismo ha, tama, yung mga negosyante na first time nagne-negosyo, mas malamang pang malugi ka kaysa kumita ka. Yan ang hindi pinag-uusapan. Tapos inutang mo yung pera, tingnan mo, negative ka pa. Gusto mo yumaman? Damihan mo yung ipon mo. Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Pag mas maliit yung ginagastos mo kaysa sa kinikita mo, bilang ka lang ng ilang panahon, milyonaryo ka na. Okay. Yan ang definition sa akin ng mayaman. Pag mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ginagastos mo. Kasi tignan mo, eksakto, baliktarin mo. Yun mismo definition ng mahirap. Ito ginagastos mo, ito kinikita mo, ito ginagastos mo. Ang tawag dito, utang. Pag dumami ang putang inang utang mo, na yun ang regular sa mga mahihirap. Wala na. Mahilig kasi silang gumastos. Kasi yung putang inang JNT, ayaw mo kasing tanta ng katok sa'yo. Shopee. Diba? Yun ang punto eh. O, yun ang tungkol sa mayaman. Pag yung kinikita mo, mas malaki kaysa sa ginagastos mo, mayaman ka na. Okay. Pagka nagkasakit kami, pampa-hospital ka. Pagka nagkaanak kami, pampaaral ka. Pag naipit ka, nawalan ka ng trabaho, may mabubunot ka. Yun ang ibig sabihin sa akin ng mayaman. Okay. Punta naman tayo dun sa success. Success malayo-layo Okay. yan. Kasi may mga nagpapanggap ngayon sa social media, puta, pagka raw maraming pera, successful na eh. Tangina, baka hindi mo alam kung gaano karaming pera ni Mhm. Ibablip nyo na lang yan. Bawal sa social media yun. Okay. Baka hindi mo alam gaano karaming pera ni Stalin. Baka hindi mo alam kung gaano karaming pera nung mga nakaraang mga tao na sobrang daming pinagpapatay na mga tao. Sobrang dami rin pera nun eh. Yung mga drug dealers. Diba? Yung mga yung mga scammer. Diba? Yung mga kumukuha ng investment na yung isa ka nagtatago na eh. Oh. Kita mo? Mayaman na rin yun eh. Pero successful ba? You tell me. Sa akin ang success, pag wini-welcome ka na ng Diyos sa langit, yun, success ultimate yun. Pero yung success mo rito sa lupa, it doesn't equate na sobrang dami mong pera, successful ka na. Bakit? Kasi karamihan ng mga mayayaman, maglalangoy ang mga yan sa impyerno. Yeah. Mismong Quran at saka Biblia parehas ng sinasabi tungkol dyan. Ang general majority ng mga taong mayayaman papuntang impyerno. Bakit? Kasi karamihan ng mga mayayaman sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi, saan mo ginagamit yung yaman? Yung totoo. Yun rin talaga. Since nabanggit mo kanina, di ba, alam naman namin, naintindihan rin namin na naniniwala ka talaga sa Diyos eh. Di ba? So ngayon sobrang daming kabataan masasabi ko ang hindi naniniwala sa Diyos. So ano ang mensahe mo sa kanila? Alam mo, to each his own. Minsan, alam mo, you have to put yourself in someone else's shoes eh. Kasi minsan, syempre, di ba, mga 3 a.m. thoughts yan, di ba? Mga bagay na pang alas 3 ng madaling araw, na alimpungatan ka, natatay ka, tapos pag upo mo sa CR, false alarm pala. E di syempre, pipilitin mo na lang, kasi doon ka na rin lang naman, naputol na rin lang naman yung tulog mo, di ba? O, doon ka na lang, upo ka sa toilet, ganun, tapos buksan mo ng konti yung dahan-dahan lang na ano. So, huwag ka mo na manonood ng porn. Ibuksan mo yung grapo, tapos tumutulo lang na gano'n. So, lala ka lang. Minsan isipin mo, may Diyos kayo. Paano kaya ginawa yung universe? Paano kaya ginawa itong mundo na to? Paano kaya ginawa yung araw? Paano kaya na umiikot yung mundo natin sa araw, tapos hindi tayo hinihigop ng gravity ng araw, pero hindi rin tayo lumalayo, eksakto lang. Na minsan lumalayo ng konti, minsan lumalapit ng konti, pero laging nandun lang. Hindi tayo hinihigop na isang bulto tayong mga planeta, na puta lahat tayo, diba? Wala, hindi. Hindi ko mag-gets yung, tema, sumasambulat ang utak ko dun sa konsepto na walang gumawa sa lahat ng bagay, pero everything is generally in order. Tangina. Everything is generally in order. Generally. Pero in every rule, there's always an exception. May mga bagay na hindi magme-make sense kasi may mga maliliit na ganito, maliliit na ganyan. Bakit yung isang parang isang bull, yung sungay niya gumaganon. Tapos eventually pag humaba na sobra tumutusok sa mata niya. 'Di ba? Mali. Wala sa ulo, 'di ba? Pero yung mga maliliit na 'yon, mapapalampas mo na 'yon eh.
Bakit? Kasi yung general majority na halos 99% ng lahat ng bagay na umiiral in accordance to a certain law na nagsisiikot sa isa't isa. Hindi naman ganito itsura ng lahat ng bagay eh. Ito, ganito itsura nito. Ito, yung katawan mo, ganyan ang itsura niyan. Hindi, lahat yan ang itsura pag ganun. Paano nangyari na merong mga selula sa katawan ng tao na each and every individual cell has their own life? Imagine mo yan ha, yung konsepto lang na lahat ng cell na to, may kanya-kanyang buhay sa sarili niya na eventually namamatay pero napapalitan uli ng bago. Tapos may mga bagay na umiiral na katulad ng butiki na pag pinutol mo yung buntot, may sariling buhay yung buntot. Ang galing. Saan galing ngayon ang buhay? Hindi pa rin matuklas sa'yo ng mga scientifico hanggang ngayon eh. Paano ka makakagawa ng buhay? Yung buhay, kukunin mo, galing sa bagay na may buhay, ihahawa mo para magkaroon ng panibagong buhay. Di ba ganun ang konsepto? Pero tignan mo yung bagay na walang buhay, kahit lumipas ang mahabang panahon, hindi pa rin nagkakabuhay. So merong source yan. Tapos ito pa, tingnan mo, yung konsepto na pagkamatay mo, andito pa rin naman lahat eh. Yung dugo mo andyan pa rin, puso mo andyan pa rin, utak mo andyan pa rin. Pero may umalis sa'yo. Ang tawag, buhay. Nawala yung buhay. Tignan mo, hindi na kaya balik ng mga scientifico. Di ba meron sa Amerika ngayon, yung ang tawag nila cryogenics? Yung ang konsepto, ilulubog yung katawan mo o yung utak mo, depende sa budget mo, kasi mahal eh. Ilulubog yung katawan mo o yung utak mo sa isang tubo na para stainless, ganon, na merong liquid nitrogen ba yun? Hindi ako sigurado, pero may liquid na sobrang lamig. I-freeze yung katawan mo, naka-deep freeze. Tapos ilalagay ngayon sa California. Tapos doon i-maintain yung temperature. Baka sakali in the future matuklasan ng mga scientifico kung paano ulit buhayin yung mga patay. Di yung pag nangyari yun, no? Di ba? Meron doon sa California ang tawag cryogenics. Pero hanggang ngayon, with all the technologies that we have, nakita na natin pinakamanlayong parte ng universo na nakita natin. Gamit yung mata natin, gamit yung mga teleskopyo na nasa outer space. Pero hindi pa rin natin kayang ibalik yung buhay galing sa namatay na katawan. Saan napupunta yung buhay niyan? At saan ang gagaling ang buhay? Hindi ko alam. Yun na yun. Hindi ko alam. So you tell me. Hindi na para labanan pa kita na totoong may Diyos o totoong walang Diyos. Hindi na para labanan pa kita. Ikaw na lang sa sarili mo. Figure it out for yourself. Huwag kang masyadong sarado isip. Kasi alam mo, totoo, Derechana, karamihan kasi sa mga taong di naniniwala sa mga Diyos, nadali ng mga parang religion na tungkol sa pera eh. Meron dyan totoo, hahanapin mo lang. Hindi ko alam. Huwag mo sa akin tanong. Kasi baka mamaya, pag tinanong mo sa akin, mamali ako, dinamay pa kita. Pares tayo maglalangoy ngayon sa impyerno dahil sa kalokohan ko. Diba? Pero, tingnan mo, yung konsepto lang yung konsepto lang na lahat ng bagay in order, tas may mga bagay na out of order, pero napaka-limited ng mga bagay na out of order. Versus yung mga bagay na in order. Yung konsepto lang na yun, puta, ang hirap na para sa isang, ayokong sabihin scientific mind ako eh. Ayokong sabihin ganun eh, kasi kayabangan naman na yun eh, di ba? Pero sa isang taong, ordinaryong taong bayan na nag-iisip, may isip mo, etong halaman na to, kung ba, totoo to, kasi plastic to eh. Naglalabas to ng oxygen. Tapos ang sinisip-sip naman nito, carbon dioxide. Na yung oxygen na nilabas nito, sa atin naman kailangan natin. Tapos ang nilalabas naman natin, carbon dioxide. Na siya naman kailangan nito. May cycle. Sino naglagay ng cycle na yun? Yung DNA na lang, mapa yan eh. DNA storage facility, storage device yan eh. Kapag halimbawa, nabawasan ka ng buhok, babalik ngayon yung katawan mo sa DNA. Ano bang dapat na buhok na lumabas dito sa tao na to? Kapag ka blonde ka, automatic blonde yan. Tignan mo, mga tao, pinapalitan yung kulay ng buhok, ginagawang blonde, yung itim na buhok. Pero tignan mo, lumalabas pa rin yung totoo na nakalagay mismo, nakamapa sa DNA mo. Sino nagmapa ng DNA na yun? Yun nga. Tangina, diba? Dati, akala ko dati yung definition na may totoong demonyo sa buong mundo. May totoong demonyong nandito sa mundo natin. Tapos, ang explanation niya is, second or third law ni Newton, everything has an equal and opposite force. So, kung may demonyo raw, meron raw angel, syempre may mabait, may God, may counter force. Kala ko dati, yun na yung best definition, best sagot sa tanong na to eh. Narinig ko to, sobrang lalim, di ba? Ang ganda ng definition niya, for sure maraming mapapaisip. Diba? Maraming maguguluhan, pero maraming makakaintindi din at the same time.
So, curious lang kami, bago mo maintindihan yung mga ganyang bagay, bago ka makarating dyan, naging atheist ka rin ba dati? Or at least nag-isip na, Minsan nag-iisip ako, kasi syempre, minsan lalagay mo rin sa isip mo, baka walang Diyos eh. Diba? Minsan may ganun eh. May Diyos ba talaga? Ba't parang wala na nagsasalita sa atin? Yung mga libro na naisulat dati, kasi merong nakipag-usap sa tao. Diba? Ganun ang dating eh, diba? Sino yung nakipag-usap na yun? Hindi ko naman naririnig eh. Pero, ako, Diyos. Huwag mong gawin yan. That's bad. Oh, that's too bad. Tapos sabihin sa'yo, yo, pare, mali ka na dyan, boy. Wala naman eh. Wala namang ganun eh. Walang ganun eh. Okay. Siyempre, mapapaisip ka rin. Yung mga taong napagkakausap ng mga tao na yun, na nagsipagsulat ng mga malulupit na libro, na hanggang ngayon binabasa pa rin natin, na libu-libong taon na yung tanda ng mga pukin ng mga libro na yun. Bakit hindi na nakikipag-usap sa atin yung mga nakipag-usap sa kanila dati? Minsan question ko rin yung sa isip ko eh. Bakit hindi na nakikipag-usap yung mga nakikipag-usap sa kanila dati? Hindi ko alam kung ano ang sagot dun. Dun sa tanong na yun, baka na-invento lang nila. Baka naisip lang nila yun. Naisulat yung mga libro na yun. Pero hindi eh. There's so much wisdom in those books. Too much wisdom for an average human being to acquire. Mayroon silang ano. Imagine yung konsepto na lang na yung mga nagsulat ng tungkol sa Anunnaki, yung mga conspiracy theories, di ba? Ngayon, conspiracy theories na yung mga pag naniniwala ka sa Anunnaki. Pero sino yung mga nakausap nila para eksakto yung positioning ng mga bituin? Tapos eksakto rin dun sa mga bagay na ginawa nila sa mundo. Tapos, yung kung saan nakalagay yung isa sa mga pyramid sa Egypt, yun yung eksaktong lugar na pag chinek mo yung latitude at saka longitude ba yun? Diba? Yung lugar na yun, eksaktong pag tinignan mo yung mga numero, kaparehas ng speed of light. Sino nakipag-usap sa kanila para malaman mo speed of light tapos doon mo eksakto ilalagay yung pyramid? galing eh. No? Baka walang Diyos. Pero sino yung nakipag-usap sa kanila? Na mga bagay na out of the usual, outstanding. Hindi kaya pwedeng coincidence lang. Co-accident. Parang yung nangyari sa akin na aksidente. Hindi eh. Paano mo na ilagay yung mga bato na yun? Tangina, kasgabahay yung laki. Sino tumulong sa'yo para magkaroon ka ng ganong klase ng knowledge? Nagabahay yung laki, kaya mong buhatin from one quarry point na nasa kabilang bansa, papunta rito sa bansa mo. Putang ina, lalaki ng mga kasi laki nito halos ng building, isang bloke lang. Milyon-milyon bloke yung pinagpatong-patong nila ron. Coincidence yun? Tang ina, tinrabaho yun. Pero paano nila na-acquire yung ganong knowledge? Diba? So, sarili. Minsan question mark sa ulo ko, may Diyos ba o wala eh. Pero alam mo, ang batayan ko na lang doon lang ako lalagay doon sa safe. Practical kasi ako mag-isip eh. Hindi ako delusional eh. Practical ako. Ano practical? Baka may Diyos, baka wala. Diba? Practical ka mag-isip eh. Baka may Diyos, baka wala. Kung walang Diyos, di good shit na lahat ng pinaggagawa mong kalokohan at kabutihan. Diba? Pagkatapos ng buhay mo, the end. Diba? Ganun ang labas eh. Diba? Paano kung meron? Tapos tarantado ka. Swimming ka muna sa baba. Utang, Ayun yun. trouble. Swimming ka muna sa baba. Ako, I would rather lumagay dun sa safe side na baka pagdating ko sa kabila may Diyos. Di ko lang alam kung nasang banda. Kung nasa Islam ba, o nasa Kristyanismo ba, o nasa Shintoism, nasa Taoism, nasa Buddhism, o nasa mga Anunnaki. It doesn't matter na eh. Basta ang bottom line sa akin, pagdating ko sa kabila, Diyos, sobrang daming tao rito. Masamang tao ako, pero merong mga sumasaksi sa akin mga taong natulungan ko nasa social media. Baka sakaling pwede, baka hindi ko naman alam kung sino dun sa mga yung mga religion na totoo di ba? Baka sana, mapagbigyan mo kung dami ko naman natulungan eh. Totoo naman yung pagtulong ko, hindi naman ako humingi ng pera sa kanila eh. Ang dahilan kung bakit ko sila tinulungan, para gumanda impression mo sa akin. Speechless. Oo na, speechless. Ang sarap pakinggan eh. Ang lalim kasi. Ngayon lang ako nakarinig ng gantong wisdom in real life about God, about religion. So, Nothing beats practicality, brother. Nothing beats practicality. Practical lang ako mag-isip. Kung walang Diyos, the end, nagawa ko lang lahat ng trip ko.
Nagawa ko lahat ng gusto ko. Maganda at hindi maganda, masama at mabuti nagawa ko. Pero kahit papano, dinamihan ko, sa panahon ko ngayon, dinadamihan ko yung mabuti. Para pagdating ko sa kabila, wala man Diyos, it doesn't matter na. Pero pag may Diyos, baka sakaling may pag-asa ako. Yeah. Sige, shift naman tayo sa onting ibang topic ha. Interested rin kasi kami malaman yung side mo sa pagdating sa mga relationships, pagdating sa mga babae. So, yun, nabanggit mo meron kang partner, di ba? Gusto lang rin namin matanong, ano ba ang ideal woman or partner for you? Ako gumagawa. Okay. Hindi ako naghahanap, ako gumagawa. Okay, gets. So, kukuha... Kasi diba, ang Diyos na magbibigay sa iyo eh. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. 19:14 ng Kawikaan. So ano gagawin mo? Simple. You will just lead by example dun sa kasintahan na ibinigay sa iyo ng Diyos. So pipihitin mo yan every now and then. Makakakita ka ng trauma dyan. Makakita ka ng sira ng ulo niyan. At tayo rin naman, lahat tayo, hindi na maalaga kung babae ka, lalaki ka, bakla ka, tomboy ka. Hindi na importante yun eh. Lahat tayo may kanya-kanyang pagkasira ng ulo natin na hindi gusto nung kung sino mang kasama natin sa buhay. A-adjust ako ng sarili ko. Tapos i-a-adjust ko rin siya in accordance to my will. Ako na mismo ang masusunod. Okay. Babae, gusto ko, pagka nagpiprito ng itlog, gusto ko malasado. Ayaw niya nung malasado. Gusto niya, luton-luto. O di ngayon, pinag-iwalay namin yung mga itlog kapag ka nagluluto siya o ako nagluluto. O magkahiwalay ngayon yung itlog namin dalawa. Basta ako ang gusto ko, malasado. As much as possible nga, hilaw yung gitna pero luto yung gilid eh. Diba? Yan ang gusto ko sa itlog. Pag halimbawa, tipong meron tayong, halimbawa, may endeavor tayong dalawa, meron kang gustong marating sa buhay mo, tulungan mo kong marating yung gusto kong marating sa buhay, tapos tutulungan kita marating yung gusto mo. Okay. Yun sa akin, harmonious ang relationship. Kasi tignan mo, alam mo, problema ron sa iba, pinamamahalaan nila na may pagkabatas militar yung kasintahan nila eh. It's as if para bang kailangan ako yung masunod. Diba? Ganun sistema ng iba eh. Sa akin hindi, pinapaunawa ako sa kanya. Ako yung lalaki, logical ako mag-isip. Ikaw babae, emotional ka mag-isip. Diba? So ano ibig sabihin? Pagdating sa mga bagay na logic, you have to follow my instruction. Kasi alam mong gumagana yung mga instructions ko. Alam mo yun, resultado ko. Pero pagdating sa emotions, kailangan kita. Sa'yo ko hihingi ng payo tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa puso. Bakit? Kasi alam kong mas magaling ka dyan. Baka namamali yung logic ko kasi mali yung emosyon na ginagamit ko doon sa eksaktong pagkakataon na yun. Kailangan ko yung gabay mo. Ganun ako lagi at all times. Ngayon na lang yan. Kasi there was a time in the past, authoritarian ako eh. Kaya nga nasira ko yung pagsasama ko eh. Diba? Kalokohan ko rin naman yun. Kagaguhan ko rin yun eh. Pero alam mo, at the end of the day sa akin, harmonious, pinaka-effective na relationship. Pag-usapan ninyong dalawa kung ano yung negotiables at saka kung ano yung non-negotiables. Doon sa mga non-negotiables niya at saka mo, stick to it. Kung hindi ka naman sumasangay doon sa non-negotiable niya, sa madalas na pagkakataon, if you strike the heart of the woman, you can get whatever you want. Okay, so hindi mo siya talaga hahanapin ikaw magbi-build sa kanya eh, no? So, bibigyan ka ni God, bibigyan ka niya ng blueprint lang, ikaw yung magbi-build. So, hindi mo makikita ideal women. Even better, bibigay na mismo sa iyo yung tao. Pwedeng ganun na rin. Oo, hindi blueprint. Bibigay na sa iyo mismo yung tao. May kasamang blueprint. Okay. Pero yung blueprint, hahanapin mo sa mga libro. Okay. Tapos titignan mo kung alin yung gumagana, kung alin yung hindi. Kasi gano'n naman ang buhay in general eh. Gano'n ang buhay in general. Tayo mismo as human beings, merong ibinigay na instruction nasa mga libro. Babasahin mo lang. May mga bagay na gumagana, may mga bagay na hindi gumagana. Bawa, 48 Laws of Power, diba? 33 Rules of War. Yung mga libro na yan, gumagana. Pero may mga bagay doon outdated na. Okay. So ngayon, hanap ka ngayon ng mga ibang libro na baka mas updated yung isang parte nito kaysa ron sa ibang parte. So isang parte nito, halimbawa, 48 Laws of Power, isa sa mga bagay na nakita kong outdated sa 48 Laws of Power, yung ansabi, have everyone do the job for you and take all the credit. Pagawa mo sa iba lahat ng trabaho, tapos kunin mo lahat ng credit. Hindi na gumagana yun eh. Bakit? Kasi pag tinake mo lahat ng credit, yung tao ngayon magsasama ang loob. Tingnan mo, tos brother, sama loob. No? Diba? Ang tao sasama ang loob. Ngayon, pag masama ang loob ngayon ng tao, mapapasunod mo pa ba? Mahirap na. Oo. Ngayon, sa akin naman, ang mas gusto ko, have everyone do the job and give credit to who credit is due. Yeah. Kung para kanino yung credit na yun, bigay mo sa kanya. Kaya tingnan mo, sinasabi ko, yung The Chichester na brand, di lang naman ako mag-isa gumawa niyan eh.
Hindi lang ako mag-isa gumawa niya, may mga taong tumulong sa akin dyan. Nagpapasalamat ako rin sa mga tao na yun, utang na loob ko sa kanila yun at hindi mawawala yung kahit kailan. Okay. Hindi akong mag-isa yung The Chichester. Isang grupo ng mga tao yan. Like nakwento ka. Pero sige, punta naman tayo sa kabaliktaran, brother. Anong red flags na babae para sa'yo? Huwag kang sumama sa isang magagaliting babae. Pag ang babae sobrang magagalitin, laging galit, laging galit, laging galit. Mas maigi pa tumahan sa ilang na lupain kaysa sa isang maluwang na bahay kasama ang palatalo at magagaliting babae. Yeah. Tangina, delikado ang buhay mo pag ang babae laging galit, 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 galit. Na-imagine mo ba yung buhay mo na nasa loob ka ng isang bahay kasama laging galit na babae? Tangina, brad. Tangina. Oh, grabe rin Galit, dito. galit, 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 galit. Sa akin naman, hindi eh. Alam mo, sa amin dalawa nung kasintahan ko, minsan lang kami sa isang buwan kung mag-away eh. Minsan wala pa nga eh. Para mo, use yung relationship. Kasi, sa akin naman, kung halimbawa, may diferensya sa ugali ko, palagay mo na. Kasi lahat naman tayo may ganyan-kanyang diferensya sa ugali. May diferensya sa ugali ko, huwag kang magalit. Sabihin mo lang sa akin. Kasi hindi ka gana sa akin, galit ka sa akin. Tangina, hindi. Matatapakan mo ego ko. Pagkatapak mo sa ego ko, tignan mo kung ano mapapala mo. Yung bunganga ko rin. Matalas ako magsalita eh. Pero as much as possible, tinatame ko yung bibig ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Bakit? Kasi pag nakasakit ka ng damdamin, tangina minsan, alam mo, words are very powerful. Words are outstandingly powerful if you know it well enough. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansanang ginto sa pilak na bilao. Words are outstandingly powerful. You can kill someone just by means of words. Yeah, facts. Minsan, may mga sugat na naidudulot tayo sa puso ng kapwa-tao natin na minsan yung sugat na yun, hindi na gumagaling hanggang mamatay sila. So be extremely careful in using words. Ingat na ingat ako sa mga salita ko. Lalo ngayon sa aking kasintahan. Kasi ang mga babae emotional. Diba? You don't want to use harsh words to them. As much as possible, be kind to women. Kasi, ang sabi sa Biblia, pakundanganan mo ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Vase, babasagin, handle with care. Swabe. Nakita ko rin pala sa video mo isang beses, parang may nagtanong sa'yo about sa kasal. Tapos ang very interesting kasi yung sinagot mo ron is, more on parang maganda siya sa side ng babae kasi mabibigyan mo siya ng assurance. Something like that. And ako nagtaka ako doon nung napanood ko doon, to be honest, parang naisip ko, bakit di ba kaya bigyan ng assurance ang babae kahit hindi mo siya pakasalan? Alam mo, may kanya-kanya level of assurance. Merong assurance ng words lang. Ay, sorry. Microphone pala. may kanya-kanya level of assurance di ba? Ibig sabihin, leveling yung assurance na yan. Ibig sabihin, hindi naman, alam mo, oo, sige, mabibigyan mo ng assurance ang babae by means of words di ba? Pero iba kasi yung assurance na nabibigay ng means of actions Be careful on words. Watch people's actions. Isa sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay pag nagbibigay ka ng assurance, mas maigi na gawin mo na lang kaysa sabihin mo pa. Ngayon, legality ang pag-uusap, mas maligaya akong bigyan ng legality yung babae para alam niya mismo. Wala kaming problema. Ayoko ng sakit ng ulo. So as much as possible, I stick to the tried and true. I don't listen to people's words. I watch people's actions. Na oo, maganda yung sinabi mo. Pero kung mahabang relationship pag-uusap tungkol sa negosyo, halimbawa, o tungkol sa pagkakasintahan, o tungkol sa kahit na anong bagay ng buhay, tungkol sa pagkakaibigan, etc., pamilya, etc., hindi ko pinagbabasihan yung sinabi mo Ang pinagbabasihan ko, ano ginagawa mo. Okay, gets. At ako naman, ang gusto ko namang ibigay na assurance kung sakali man in the future, kasi ngayon, di pa ako kasal. Diba? Ibibigay ko ngayon yung assurance na yon by means of legality. Na alam mong hindi ako magtatarantado pagkakasal na tayo. Alam mong hindi ako maggagago. Dahil pag nagloko ako, alam mo ring may habol ka sa akin dahil kasal tayong dalawa. Yun. Tungkol sa assurance. Bigay mo yung assurance sa babae. Dun sa nararapat. Pero wag kang magbibigay ng assurance sa kahit kaninong babae na lang dahil lang nauna yung babae na yan. Kailangan mo ring tumimbang. Kasi minsan may mga babae, tangina, impyerno talaga buhay mo kasama yung mga yun.
Nako. Nakaka-relate yun. Alam mo, ingat kayo. Ingat. Nakaka-relate Ingat. Nangyari ba sa'yo? Tangina, ako rin nagtata. Pwede. Ano rin nangyari sa'yo? Tangina. Ayan, a few questions na lang. Yung mga questions na to, natanong na rin namin kay Sir Marvin. So, Yeah. best advice you ever received? Understand that you will die. Kabaliktaran, worst advice you ever received? Tapakan mo yung tae. Swerte daw yun. Tangina. Sabi nila swerte daw eh. So, alam mo, nung bata ako, naniwala ako ron ha. Nakachinelas o paalam Uy, talaga? tangina. Paalam talaga. Hindi, nakasapatos ako. Ah. Naka-chucks naman ako nun. Aba, kailangan na. Bad trip. Alam mo bad trip? Butas yung chuck sa gilid. Taki na nagsisipin doon, oh. Tapos itong bad trip doon, pasok ako sa school. Takina. Kaya malupit pa doon, hindi ko na malayan. So nangangamoy ngayon buong classroom. Tangina, sabi ko putang ina tong aso na to, may diarrhea pa. Hindi ko na malayan eh. So, tapos nag-sip in doon sa loob. Tapos okay na, napunasan ko na. Tapos na ano ko, tangina ba parang mashi? Something's wrong. Something's wrong. May In the pumasok. neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Yung tayo pumasok, ano? Books and movies na gusto mo ma-recommend sa mga taong gusto mo ma-sense mo? Wala specific eh. Gusto ko yung movie na Interstellar. Yeah. Noon 5D, no? Lalo yung dulong parte. Meron lahat ng mga tao, files. Fuck. Tapos nakikita mo lahat ng possibilities doon. Alam mo, excited na ako ron eh. Yun yung mga bagay na excitement ko eh. Hindi na rito, nakuha ko na lahat ng gusto ko eh. Sa afterlife tayo. Oo. Anong itsura paglabas mo sa katawan? Fuck. Damn. Tangina, ang luwang nun. Brad, tangina, hindi ka na bound ng space and time. Fuck. Pero nakakatawa Ang to luwang rin. nun. Isipin mo kung gaano kaluwang yun. Ngayon, nakastuck ka, nakakulong ka sa karne. Nakakulong ka sa karne. Kasi, di mo, yung baboy, di ba, pagka chinap-chap yung baboy? Yung baboy karne yun eh. Although, biblip nyo na lang siguro doon, di ba? Pero, imagine mo, nakakulong ka dito sa katawan na to. Na itong katawan na to, laman, karne. Pagka hiniwa-hiwalay mo to, karne to eh. So, isipin mo yung konsepto na nakalaya ka na rito sa kulungan mo. Fuck. Ala, nun, Brad. Interstellar. Lupit. Tangina, possibilities nun. Libro, I would go to the old books. Biblia, Quran. Okay. Sige. Quran, Biblia. Sige, para sa amin naman muna, kami rin kasi young entrepreneurs ba, aspiring for success din and everything. Anong mapapayo mo sa aming tatlo talaga? Practical dito sa buhay na to. Banat kayo ng pera. Kasi para umikot, ano yan, yung pera na yan, fuel yan eh. Diba? So kailangan mo ng fuel. Sobrang ganda ng idea mo na parang sasakyan. Pero kung wala kang gasolina, wala rin. Banat ka pera. Damihan mo pera. Pero you make it sure na, alam mo yun, walang bagansya. Kasi alam mo, sobrang daming entrepreneur tapos nagpapapondo sa kung kani-kanino, tapos bumubutata eh, tapos pera ng ibang tao gamit nila eh. Diba? So, you make sure na walang bagansya, wala sakit ng ulo. Kasi alam mo, nakakainis yung kapag kami naghahabol sa'yo. Lalo na nasa social media kayo. Tangina, pag may nag-post tayo, putang inang yan, yung tatlong yan. Utang sa amin yan. Di nagbayad yung mga lintik na yan. Entrepreneur pa sila. Diba? Nakaka-bad trip yun eh. Ang hirap nun eh. So, tapusin mo kagad lahat ng bagansya as soon as possible. As soon as possible, lahat ng sakit ng ulo mo, tapusin mo kagad. Ganun kasimple. Ngayon, pagka focus on your goal, doon ka sa goal mo, hindi pera. Kung ano yung goal mo, doon ka diretso. Kasi alam mo, the money will come. Lalo na kapag practical yung negosyo mo, the money will come. Maliit lang muna sa umpisa, dahan-dahan lang muna sa umpisa. Huwag mo muna lalakyan, lalo na pag di mo alam kung ano ginagawa mo. Kasi ang pinakamabigat na parte dyan, ang dami kong kakilalang personal na nagnegosyo, gumamit ng pera ng ibang tao, to sobrang laki kagad ng sinimulan nila. Nung bumagsak, hinahabol na ngayon sila ng iba-ibang mga tao. Yun kasi yun yung eepal sa pangarap mo eh. Pag may naghahabol sa'yo. Pag sumasakit ang ulo mo dahil may naghahabol sa'yo. You make sure na yung perang kikitain mo malinis. Okay. Makakatulog ka ng maligaya sa gabi. Kasi nakita ko na kung anong itsura ng perang marumi. At diretsahan, minsan,
Tatanong mo sa sarili mo eh. Sa madaling araw, solve ka. Sa umaga, maligaya. Woo! Putang ina! Diba? Pero sa madaling araw, bago ka matulog, pagtapos na yung hype, pagtapos na yung adrenaline, tapos magpapahinga ka na, tapos bubuksan mo ngayon yun. Tapos tatanong mo sa sarili mo, sulit ba? Damn. Yung bank account na malinis, nothing beats that, brother. Okay. Nothing beats that. Yan ang sigurado. So you make sure na gagawin mo yung pera mo sa malinis na paraan na wala kang inaapakang kapwa-tao mo. Bakit? Kasi 12:14 ng Ecclesiastes. 12:13, narito, lahat ng bagay ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalin ng Panginoon bawat lihim na gawa sa kahatulan, maging ito'y mabuti o masama. Final message sa mga viewers na nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo sa akin. Hindi po ako importanteng tao. Hindi po ako mahalagang tao. Binigyan nyo ng konting oras na mapakinggan yung isang taong hindi namang importanteng katulad ko. So as much as possible, I make sure na yung oras na ibinigay nyo sa akin na parte ng buhay ninyo. Kasi technically, buhay ninyo yung ibinigay nyo sa akin. Isang oras ng buhay ninyo yung ibinigay nyo sa akin. Maraming salamat. Sana marami po kayong natutunan. Hindi po ako masyadong masamang tao na oo, masamang tao ako pero hindi naman masyado. Okay. As much as possible, dinadamihan ko yung mabuting gawa ko. At isa sa mga mabubuting gawa ko yung social media. Hindi po ako kumikita dito. Oras ito na ginagastos ko, na buhay ko na ginagastos ko para sa mga kapwa-tao ko. Let us love each other. Let us treat each other with respect. And let us make sure that at the end of the day, we are proud of all our actions and not just our money alone. Brother Chichester, sobrang salamat. Sobrang solid ng episode natin ngayon. Guys, kung gusto niyo makasama pa siya, kung gusto niyo makasama pa namin siya sa Putang ibang ina, ang episodes lalim. or gusto niyo may guest kami na iba tas kasama siya, comment niyo lang below. Sobrang solid na tao yung sasabi ko, sobrang humble. Second time na namin magsama ngayon pero sobrang di kami binigo kung ano yung in-expect namin na gano'n siya kabuting tao sa social media, gano'n rin siya sa personal. Kami na nagsasabi mismo, legit lahat. And sobrang thankful kami na Scripted daw to, scripted. Ayun na kayo na makakapagsabi kung scripted ba. Wala, hindi scripted, hindi. Sobrang thankful rin kami sa mga nanood, guys. This is AGCC Podcast episode number 5. And yun, papaalam na ako Jaynard Jr. sa social medias ko. Tapos meron na bagong Facebook page pala. Jaynard lang yung pangalan ko doon. Tapos sila. Rafael J. Orge, Instagram. Ross_ASBRNA. Yun, tapos sir, saan kami na makikita sa social media and plug mo yung mga gusto mong i-shoutout. Nasa Facebook po ako. Nasa YouTube, hindi masyado. Medyo konti-konti lang. Every now and then. Nasa TikTok din po ako. Meron din konting Instagram, hindi masyado. Pero I am the Chichester. Chichester yung lahat. Chester.